Nanatili si Rizal sa Brussels upang tapusin at baguhin ang El Filibusterismo. Sinimulan niya ito noong 1887 pagkatapos ng No Limit Hungary at natapos noong 1891. Ipinapakita nito ang kanyang tiyaga at dedikasyon sa kanyang akda. Lumipat sina Rizal at Jose Alejandrino sa Ghent upang makatipid sa gastusin sa pamumuhay at sa pagpapalimbag ng libro. Ipinapakita nito ang pagiging praktikal ni Rizal. Namuhay ng simple sina Rizal at Alejandrino sa Ghent. Nagrenta lamang sila ng murang silid at sila mismo ang nagluluto ng kanilang pagkain. Naalala ni Alejandrino na sobrang matipid si Rizal. Minsan ay hindi siya kumakain at maingat niyang hinahati ang pagkain para makatipid ng pera para sa libro. Nahanap ni Rizal ang pinakamurang palimbagan. Isinangla niya ang ilan sa kanyang mga gamit upang may pambayad sa pagpapalimbag. Naantala ang tulong pinansyal mula sa kanyang mga kaibigan kaya napilitan siyang isanla ang lahat ng kanyang alahas. Natakot siya na baka hindi siya may pagpatuloy ang pagpapalimbag ng El Filibusterismo. Noong August 6, 1891, huminto ang pagpapalimbag dahil sa kakulangan ng pera. Dahil sa sobrang paghihina ng loob, muntik na niyang sunugin ang kanyang manuskrito. Buti na lang, tinulungan siya ng kanyang kaibigan na si Valentin Ventura mula sa Paris. Ipinadala nito ang pera na ginamit ni Rizal para maipatuloy ang pagpapalimbag ng nobela. Naipalimbag ang El Filibusterismo noong September 18, 1891. Bilang pasalamat, binigyan ni Rizal si Ventura ng orihinal na manuskrito at kopya ng libro. Maraming Pilipino ang humanga sa nobela dahil sa malungkot at makabagbag damdaming tema nito. Inihalin tulad pa ito sa mga akda ni Alexandre Dumas, isang tanyag na manunulat. Inialay ni Rizal ang El Filibusterismo sa tatlong paring martir na sina Gomburza na pinatay ng mga Espanyol. Sila ay simbolo ng kawalang katarungan noong panahon ng pananakop. Sa kanyang dedikasyon, kinondena ni Rizal ang kalupitan ng mga Espanyol at itinuring ng mga bayani ang tatlong paring martir. Ayon sa mga historiador, may ilang pagkakamali si Rizal sa ilang detalye tungkol sa Gomburza. Ngunit malino pa rin ang kanyang layuning parangalan sila. Ang orihinal na manuskrito ng El Filibusterismo na may 279 na pahinang may correction ay nakatalak ngayon sa Pambansang Aklatan ng Pilipinas. Sa paunang salita ng nobela, hinimok ni Rizal ang mga Pilipino na maging matapang sa harap ng kawalang katarungan at huwag matakot matawag na filibustero. Sa babala, pinapaalalahanan ni Rizal ang mga mambabasa na unawain ang tunay na mensahe ng nobela at huwag mag-focus sa maliliit na detalye. Good day everyone, my name is Sherma Karisadam and my report is about El Filibusterismo. Before I begin the story, I would like to introduce the characters of the story. Narito si Simon na kilalang bilang Crisostemo Ibarra sa Nalamitano. Basilio, isang estudyante ng medisina anak ng Sisa. Sagani, isang makata at kasintahan na Polita Gomez. Padre Florentino, isang paring Pilipino. Olita Gomez, isang dalagang hinahangahan. Don Custodio, isang opisyal na gobyerno. Cabezang Tales, isang magsasaka. Julia, anak ni Cabezang Tales na kasintahan ni Basilio. Macaray, isang estudyante. Padre Leon, isang paring Dominicano. Jacinto Petente, isang estudyante. Senyor Pasta, isang abogadong Filipino. Tandagsero, lolo ni Julia at ama ni Cabezang Tales. Sandoval, isang estudyante Kastila. Pacson, isa sa mga estudyante nagtaguyod ng pagturo ng wikang Kastila. Don Timoteo, ama ni Juanito Pares. El Filibusterismo. Sinasabi ang El Filibusterismo ay isang nobela ng politika at may tema ng paghihimagsik.
Ito ay lalayong nagmulat ng kaisipan at manggising ng damdamin upang ang harang makapagtamo ng tunay na kalayaan at karapatan ng bayan ay makamtan. Sa likod-likod daan ng Ilog Pasig, may isang pabor tapo na naglalakbay. Luyan nito ang maraming tao papunta sa Laguna. Ilan sa mga sakay ng pabor ay sina Simon, Basilio, Sagani, ilang mga pare at marami pang iba. Unang pinuntahan ni Basilio ang puntod ng kanyang ina. Nang makarating siya sa San Diego, doon ay nakita niya ang maghahalas na si Simon. Nang magtanggal ito ng salamin, nakilala niya iyon na si Juan Crisostomo Ibarra. Tinangkang patayin ni Simon si Basilio upang hindi lumabas ang lihim nito. Ngunit naisipan niyang parehosin ng kinahihinatnan, kaya hinamok na lamang niya si Basilio na makiisa sa planong paghihiganti sa pamahalaan at Kastila. Ngunit ito ay tinanggihan ni Basilio. Naghahain ng kahilingan sa Kapitan General ang mga mag-aaral na Pilipino upang makapagtayo ng isang akademya ng wikang Kastila. Ngunit hindi ito pinagtibay dahil mga pari ang namamahala dito. Nang muling magkita sina Simon at Basilio, hindi siyang minsi ng binata na umanib sa gagawing paghihimagsik. Ano ni Simon na gumawa ng isang pulutong na sa pilitang papasok sa kumbento upang agawin si Maria Clara. Sa kasawiyang palad, hindi ito nangyari dahil binawian ng buhay ang dalaga kinahaponan. Samantala, nagkaroon ng pagtitipon sa mga mag-aaral na Pasilvania na nagmamay-ari ng estate ng Rebiola. Dahil sa sama ng kanilang loob dulot ng pagbigo ng kanilang kahilingan patungkol sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila, nalaman ng mga pare ang tahasang pagtuligsa sa kanilang ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagtalumpati sa loob ng pasilyo. Kinaumagahan, makita ang mga paskil sa pinto ng pamantasan na naglalaman ng mga paghihimagsik. Pinagbintangan ang mga mag-aaral na kasali sa kapisanan at tinakip ang mga ito, kasama ng si Basilio. Labis ang pagdaramdam ng kasintahan ni Basilio na si Julie. Hinimok ni Hermana Bale na lapitan si Julia, si Padre Camora, upang humingi ng tulong sa pagpapalaya kay Basilio. Napalaya na kasi ang mga kamag-anak nila ang mga mag-aaral na hinuli maliban kay Basilio. Hinalay ni Padre Camora si Juliet dahilan kung bakit tumalon sa bintana ng dalaga at agad na namatay. Sa kabilang dako, patuloy pa rin si Simon sa kanyang plano ng paghihiganti. Upang maisagawa iyon, sumanib siya sa negosyo ni Don Timoteo Pilares na ama ni Juanito. Ipinagkasundo niya ipakasal si Polita Gomez kay Juanito. Inaniya niya sa piging ang mga taong may mataas na posisyon sa pamahalaan. Lumipas ang 2 buwan, nakalaya na si Basilio sa tulong ni Simon. Dahilan kung bakit tuluyan na siyang makiisa sa paghihimagsik na balak ni Simon. Sinamantala ni Simon ang mangyayaring paging upang maisagawa ang paghihimagsik. Naghanda siya ng magarang lampara para sa kasal. Dilingid sa kanilang kalaman na ang lamparang iyon ay may lamang nitroglycerina. Sa oras na itaas ang metsa ay sasabog ito ng malakas habang nagsasaya ang lahat. Palakad-lakad naman si Basilio sa labas. Hindi siya mapakali dahil alam niya ang mangyayari sa pagsabog. Nakita niya lumabas si Simon sa bahay dahil sa nalalapit na pagsabog. Nakita niyang lumabas na rin si Simon sa bahay dahil nalalapit na pagsabog ng lampara. Nakita din niya si Isagani at sinasabing umalis na sa bahay na iyon. Unti-unti nang lumalamdam ang ilaw ng lampara. Inutusan ng Kapitang General kay Padre Irene na itaas ang mitsa nito. Ngunit mabilis itong inagaw ni Isagani at itinapon sa ilog.
Hindi natuloy ang plano ni Simon kaya tumakas ito at nagtungo sa bahay ni Padre Florentino. Uminom si Simon ng lason dahil ayaw niyang mahuli siya ng mga gwardyang sibil ng buhay. Pinagtapat niya kay Padre Florentino ang kanyang tunay na pagkatao at ang balak niyang paghiganti. Nung oras din yun ay binawian ng buhay si Simon. Tumungo si Padre Florentino sa batong laging inuupuan ni Sagani malapit sa dagat at itinapon ang lahat ng kayamanan ni Simon at doon nagtatapos ang kwento.